Diba, una na ako. May ulit. Ayan. Natapos lang naming mag-milking guys. Medyo makulimlim. Sana wag namang umulan. May pasok pa ulit ako mamayang hapon. Kanina habang nagmi-milking ako, alam niyo yung nalulungkot ako doon sa mga kababayan natin na uuwi. Ang dami ko kasing nare-receive na mga messages nitong mga nakaraang linggo na yung mga matatagal nang nangungulit sa akin na nagsasabi nga na baka doon may ipapasok ko sila dito. Parang nakakaramdam ako ng guilty na kung may magagawa lang ako, bakit ba hindi? Kaso hindi naman tayo ang may-ari nitong farm eh. Tayo isang worker lamang po dito. May mga ilang messages kasi ako natanggap kahapon at nung mga nakaraang linggo na matatagal na nagme-message sa akin. Kaya lang nung time na nagsabi sila sa akin dati, wala kaming available. Tapos syempre sa dami nga po nang nagme-message, natatabunan na. Yung iba akala ko okay na kasi may time na may inaperan ako eh. Yung matagal na nangungulit sa akin. Tapos nung tinawagan ko naman siya, sabi ko, baka kailangan mo ng trabaho. Sagot niya sa akin, di, okay na ako dito. Tapos may tinawagan ulit ako. Sabi ko, di ba nagtatanong ako, may bakante kami. So ano, gusto mo ba lumipat? Problema, sabi niya, okay na ako dito, antayin ko na lang, baka mukhang i-renew naman ako. So sabi ko, okay ka na pala dyan. So hindi na ako nagtawag nung mga panahon yun. Hanggang sa yun nga, may mga pinasok tayo. Start nung April, May, June, July, August, monthly. May pinapasok tayo, isa, dalawa na mga hindi tumatagal. April, dalawa, hindi tumagal. May, isa, hindi din tumagal. So marami na tayong naipasok dito na hindi tumagal, na ine-expect ko tsatsagain nila kahit papano, kasi nga para sa status, dahil alam naman natin na pahirapan na ngayong makahanap ng LMIA, ng working permit, especially doon sa mga temporary workers po ba na na matatapos yung working permit ngayong 2025. Kung updated kayo sa immigration ngayon dito sa Canada, makikita nyo na marami talaga ang pinapauwi. Marami ang pinapauwi, marami ang mapapauwi, marami ang hindi na marirenew. Yung mga nag-aakala na dito na sila, pagdating nila for good na sila dito, mga kinuha na kagad yung pamilya, kasi nga akala nila dito na talaga sila eh. Akala nila pagdating nila dito tuloy-tuloy na, road to PR na. Ay ang problema nga po, naghigpit ang immigration. Kalimitan doon sa mga dating mga nag-message sa akin, Sir Ferds, kadarating lang namin dito sa Canada, nasa Pilipinas pa lang po kami, nanonood na kami ng mga vlog nyo. Maraming salamat po sa mga tips and ideas, mga buhay Canada na na-share nyo, na nagkakaroon kami ng idea. So yung karamihan doon sa mga nagme-message na yun, dinala na yung family nila dito. So nung dinala nila yung family nila dito, akala nila kasi aabot sila doon sa score, which is sa CRS score, para maka-apply ng PR. Ang problema nga, tumaas ng tumaas, hindi na din sila umabot. So naawa doon ako doon sa napanood kong isang vlogger na na pinapanood sa akin ni Kuya. Sabi niya, Ferds, panoorin mo to. So ang nangyari naman sa kanya, palipat-lipat na siya ng province, kasama na niya yung buong family niya dito sa Canada. So marami na silang province na napuntahan, naghahanap sila ng province na may pathway to PR para sa kanila. So nakita ko yung vlog ni Kabayan at nagsalita din yung asawa niya. Nakita ko yung lungkot na, alam niyo po ba yung, syempre dama yung mga bata, palipat-lipat ng school. And then yung asawa niya, feeling ko nung habang pinapanood ko, ramdam ko may stress na rin eh. Dahil nga syempre mag-anak sila, palipat-lipat sila na ibang province, mag-iiba na naman ng trabaho, mag-iiba na naman ang pakikisama, yung mga bata, mag-iiba na naman yung school, yung mga kaklase. So syempre mahirap po yung ganon. Kasi marami na akong na-encounter na mga ganong kababayan natin dito na sabi nga nila, nabubuli yung mga anak nila kasi nga syempre bago na naman doon sa school, panibagong pakikisama.
So nakakaawa po talaga. And then ito nga, naghigpit na naman, may mga bagong policy na naman na inilabas. Kung nakita nyo yung ipinost natin dito sa page natin, yung province ng Quebec to end permanent residence pathway to all temporary foreign workers and international students graduates. So, para saan pa? Kung nag-student sila, kasi ang kalimitan yung mga kilala ko ditong students, talagang binenta yung mga ari-arian, talagang gumastos ng malaki para makapag-international students kasi ang iniisip nila, madala kasama na kagad yung family dito, and at the same time, pagka-graduate nila, maka-apply sila ng PR, so mag-for good na sila dito ng family nila. Kilala naman talaga ang Quebec dahil maraming nagme-message din sa akin na mga nasa Quebec na gustong umalis ng Quebec, lumipat ng ibang province, na sabi nga nila, ang hirap, Sir Perds, na maka-PR dito sa Quebec dahil bukod sa English, kinakailangan ko pang mag-aral ng French. Kaya yung iba lumilipat ng ibang province dahil nahihirapan sila na yung English nga daw hindi na nila ma-perfect, magpe-French pa. Kaya naghahanap sila ng pathway to PR sa ibang province. Kaya yung ibang kakilala ko, sabi nga nung mga nag-chat sa akin, ubos ang mga temporary workers dito sa Quebec, sabi nila sa akin. Kasi nga nung nakita nila yung post ko, sabi nila, ubos ang temporary workers at ang international students dito sa Quebec. Siyempre maglilipatan ng ibang province yan. Maghahanap sila ng mga lugar na ng mga province na may pathway to PR. Kaya nga lang po, alam nyo naman na even dito kami sa BC, marami na rin ang umaalis at lumilipat ng ibang province na magkakaroon sila ng pathway to PR. Dahil yung unemployment rate masyado na rin mataas dito sa BC. Dito 6% pataas na halos lahat. Ang mababa na lang dito, 6% below is ang Victoria. So marami na rin pong umaalis dito sa BC, sa British Columbia, at lumilipat ng ibang province para makapaghanap ng pathway to PR. So yung mga nakita ko at mga nakausap kong mga kababayan natin, nakasama pa yung buong pamilya na dito, naawa po talaga ako. Kaya doon sa mga nagtatanong, Sir Perds, paano po makapag-Canada? Wala po akong experience. High school graduate lang po ako. As in, gusto ko lang po talagang mag-Canada para kumita. Sir Perds, tourist po ako. Pwede po bang mag-sponsor yung employer ninyo? Sir Perds, baka may alam kang nagbibigay ng work permit sa tourist. Dito na po ako. Sir Perds, pwede po ba akong mag-tourist? Dito po ako sa Pilipinas. Mag-tourist po ako sa Canada. Then maghahanap po ako ng trabaho. Ang dami ko pa rin nababasang ganong comment Sana po mag-research pa po kayo kasi marami po ang napapauwi ngayon. Maraming mga kababayan natin ang dito na inside Canada, ang mga may working permit na mapapaso, may expired na hindi na i-renew. So do sa mga nagtatanong, Sir, bakit hindi na i-renew? Kasi nga po, ang unemployment rate pag mataas, 6% pataas, hindi na i-renew ng employer kung ang salary ninyo ay below sa median wage. So ang median wage dito pumalo na ng 34, then after 3 months nag-36. So kung kayo ay 36 below ang salary dito sa British Columbia, malaki yung chance na hindi na kayo i-renew ng employer ninyo. Kasi para makapag-renew sila, makapag-offer sila ng LMIA, kailangan yung salary ninyo is 36 pataas. Ulitin ko, 36 pataas. So, kung ang trabaho ninyo, for example, kayo ay temporary foreign workers, TFW kayo. Ang salary ninyo ay 18 pababa, 25 pababa. So, expect nyo na hindi na kayo i-renew ng mga employer ninyo. Dahil marami akong kaibigan diyan na food counter na gusto ko sana kung may mapapagpasukan lang ako na farm. Kasi ang farm po, agriculture, healthcare, construction ay exempted po yan. So nakakapag-offer pa rin sila ng LMIA. But the problem is, marami nga ang nag-uunahang makalipat sa agriculture at sa construction. Hindi naman lahat willing mag-offer ng LMIA, especially dun sa mga walang experience. So swerte na lang yung mga ipinasok ko,
Kaya lang hindi naman tumuloy. So anong nangyari, nakuha na ng ibang lahi, nakuha na ng Mexican, Nicaragua, Guatemala. Yun yung mga bago namin. Yung isa ay 3 months, 2 months, 1 month. Sabi ko nga, kung tinagaan nyo yung mga ipinasok ko. Alam nyo, iniisip ko pa rin yun. Sabi ko, ano na kaya nangyari doon sa mga ipinasok ko na hindi tumuloy? Nakahanap kaya sila ng LMIA? Asa na kaya sila? Ano kaya nangyari sa kanila? Marirenew pa ba sila? Kasi yung si kababayan na matagal na nagme-message sa akin, ayan, nag-chat sa akin, ayan nga sabi niya, Sir Perds, pauwi na ako. 30 days. Hindi na din siya in-renew. Na-refuse na rin yung kanyang maintain status. Na-refuse din yung kanyang visitor's visa. Kasi ang plano sana niya, papatay niya yung oras niya Visitor's visa muna while waiting na makahanap ng working permit. Kaso wala na talaga. Lahat refuse na. So mahigpit na po talaga. Kaya doon sa mga kababayan natin na nagtatanong sa akin, sabi nga nila gusto daw nila makapunta rito, napakahigpit na po talaga. Unless skilled kayo, unless may mag-o-offer sa inyo ng salary, ay pasok sa median wage pataas. Yung mga high skilled o yung mga skilled worker. Kasi po kapag o-offeran lang kayo ng, gaya nga nasabi ko ulitin ko, dito sa British Columbia 36 na. Kailangan 36 pataas yung salary ninyo para makapag-offer sila ng LMIA. Unless agriculture kayo, healthcare at construction. Bukod pa po yun sa ibang province like Ontario, yung mga ibang province na po. Yung sa Saskatchewan, sa Nova Scotia, sa Prince Edward, iba-iba pa po yung kanilang yung kanilang median wage, magkakaiba po bawat province. Ayan, dito na tayo sa bahay. Ayan, nag-drive na ako. Ito na yung bahay ko. Hindi na tayo dun sa farm nakatira. Ayun ako, nalulungkot talaga ako. Sabi ko nga, may magagawa lang talaga ako. Kaya lang, yung mga inopera naman natin, hindi naman tumagal Naawa talaga ako sa kanila. Kasi alam ko yung mga plano nila Nasabi nga nila, nangangarap sila na madala nila yung family nila dito. Maka-apply sila ng PR. And then someday madala nila nga yung mga buong family nila dito. Dito na sila mag-for good kasi alam nga nila na ang buhay sa Pilipinas ay hindi na biro, mahirap na nga daw. Lalo na nung mga nakaraan na may mga binaha. Parang feeling nga nung mga nakausap ko, hindi na daw safe na tumira sa Pilipinas dahil parang wala nang lugar na hindi binabaha. Alam niyo po kasi mga kabayan, ang laki ng pinagkaiba ng Canada sa ibang bansa. Sa Taiwan, sa Middle East. Kasi dito sa Canada, once na nakarating ka dito, ang isip mo, pag dumating ka dito, mag-a-apply ka ng PR, madadala mo yung buong family mo, magpo-for-good ka na dito. Pero yung nag-Middle East, kagaya nag-Middle East ako, parang isip namin, after 2 years, uwi na kami. And then, depende kung magre-renew, mag-iipon, then uuwi ng Pilipinas. Parang nakaset na yung utak mo na 2 years ka lang dyan, 1 year ka lang dyan, 3 years ka lang dyan. Parang sa Taiwan na iniisip namin pagkatapos ng kontrata uuwi na, mga ganon. Pero dito iba. Pag once na nakarating ka na dito, ang isip mo, tatargeting ko yung PR, madadala ko yung family ko. Kaya lang po, nag-iiba ang rules taon-taon nag-iiba ang rules. Pag nagpalit na ang mga nakaupo, yan, nag-iiba din ang mga policy. So paiba-iba. So sa ngayon po, ang nakikita ko na mga pagbabago is to end permanent residence pathway to all temporary workers and international students graduates sa Quebec. And then sa Ontario, may nakita din ako na may mga konting pagbabago na parang pili lang yung mga IPPR. Nakita ko din doon sa isang post ng ICC Immigration. And then makikita mo dito na napakabagal ng process ng mga working permit, mga temporary workers, at nag-aaway-away na yung mga Pilipino. Dahil may mga kapwa tayo Pilipino na nagsasabi na magsiuwi na kayo. Parang yung hindi para sa inyo ang Canada. Sabi ko nga, bakit ganito tong mga kababayan natin? Minsan ba hindi sila nangarap na pagdating nila dito makuha yung PR, madala yung family nila dito? Siyempre yung mga temporary workers na yan, nangangarap lang din yan. Katulad nung iba. Unless yung mga nagsasabi nun, dumating dito nang walang kahirap-hirap, na basta na lang in-sponsor. Yung dumating dito na hindi nila naranasan yung alam niyo yung pinaghirapan mo talaga bago mo makuha yung PR. Siguro kasi yung iba pagdating dito,
parang alam niyo yung areglado na lahat. Yung bang pag nagtrabaho ka, pag hindi mo gusto, lilipat ka. Unlike kasi nung dumating ka dito, ang entry mo dito is temporary workers. Kahit di mo gusto yung trabaho, kahit minsan naaabuso ka na, wala kang choice kundi mag-stay kasi may hinahabol kang PR. And then yung iba hindi madali, kinakailangan pa magpalipat-lipat na ibang province. So maraming pinagdaanan ng isang temporary workers. Kaya hindi ko magets yung iba na porke yung iba matagal na dito, na yung iba porke maayos na yung status dito, may papel na, ganun sa kanilang kadaling magsalita dun sa mga mapapauwi na magsialis na kayo dito, hindi para sa inyong Canada, buwi na kayo. Sabi ko, ha? Paano nila nasasabi yun? Ha? Hindi ba sila dumaan sa hirap? Or parang, alam mo yung, sabi ko, bakit kailangan natin magsalita ng mga hindi maganda sa kapwa natin? Instead na hangarin na lang natin yung ikabubuti ng mga kapwa natin. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Kaya pag nakakita ko ng mga ganong nag-aaway-away sila sa social media, ang dami ko ng vlogger na nakita Pilipino versus Pilipino, temporary workers versus citizen and PR. Sabi ko, kaya ayoko na. Kaya ang mga vlog natin ngayon, puro dito lang sa work ko at saka dito sa family, mga gala namin. As much as possible, ayoko na rin mag-vlog ng immigration kasi nakaka-stress talaga. So in-update ko lang kayo guys, kakain na rin ako at nakaluto na dito sa bahay. So hopefully, baka hindi ko alam kung ginagawa na ba yung bahay nating lilipatan. Hindi ko naman sinecheck kasi okay naman kami dito. Na as you can see, napaka peaceful dito sa lugar na nakuha ko. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.